Pinagsama-samang mga kwento, pinagtagpi-tagping kababalaghan mula sa iba't ibang salaysay at pangyayari. Malagim, nakakabahala, nakakatakot, makinig, damhin, at hayaang lamunin kayo ng dilim. Ito po ang Takot Tonight Presents. Alas 2 na ng madaling araw nung mangyari to. Sa mga ganitong oras, kaming mga TNVS driver, talagang pikit mata na kaming bumabiyahe para lang makakota. Yung kalsada, wala ka ng kasabay kundi mga truck o kaya mga kapwa mo driver na pagod na rin. Ang tanging liwanag lang nakasama ko sa loob ng kotse yung Waze ko at yung iilang poste sa kalsada na madaraanan. Nag-notify yung app ko. Isang booking. Ang pickup doon sa dulo ng isang business park sa may Pasig. Kung titingnan mo sa mapa, medyo tago yung building na to. Marami kasing construction doon kaya madilim at maalikabok ang kalsada. Sabi ko sa sarili ko, sige na, last ride na to. Pauwi na rin naman ako. Pagdating ko sa tapat ng building, may isang lalaking nakatayo sa may main entrance, labas ng lobby. Naka-jacket siyang itim na may hood, tapos nakayuko lang. Hindi ko masyadong maaninag ang mukha niya kasi madilim talaga. Sumakay siya agad sa likod, doon sa side na hindi ko agad masisilip sa side mirror. Hindi man lang bumate, hindi nagsalita. Isinara lang niya yung pinto ng sobrang dahan-dahan. Yung tipong wala kang narinig na lagabog, parang sumara lang ng kusa. Tinanong ko pa kung siya si Gio dahil yun ang pangalan niya sa app. Tumango lang siya. Sinimulan ko na magmaneho. Ang drop-off niya sa isang village, isang lumang subdivision na malayo sa main road. Sa simula, normal lang. Nagpatugtog ako ng radyo para hindi ako antukin. Pero habang tumatagal, napapansin ko na parang bumibigat yung pakiramdam ko sa loob ng kotse. Alam niyo yung feeling na parang may nakatingin sa batok niyo? Ganon na ganon ang naramdaman ko. Sinubukan kong silipin siya sa rear view mirror. Nakaupo lang siya dun. Tuwid na tuwid. Pero nakapagtataka, hindi siya gumagalaw. Kahit yung ulo niya, hindi man lang kumikilos kahit dumadaan kami sa mga lubak. Akala ko nung una tulog lang. Pero nung dumaan kami sa ilalim ng isang streetlight, nakita ko sa salamin. Nakadilat ang mga mata niya. Pero hindi siya nakatingin sa labas. Nakatingin siya sa akin. Direkta sa mga mata ko dun sa salamin. Hindi ako makatingin ng matagal. May kakaiba sa kanya. Biglang lumamig yung loob ng sasakyan. Pero hindi yung lamig ng aircon. Yung lamig na parang galing sa loob ng ref na punong-puno ng yelo. Yung hininga ko, parang nagbubuo na ng usok sa sobrang lamig. Tinignan ko yung settings ng aircon ko. Naka number 1 lang naman.
At hindi naman dapat ganun kalamig. Pagpasok namin sa isang old highway road, doon ko na naramdaman yung tunay na takot. Walang ibang sasakyan. Puro puno ng saging at talahib ang gilid ng kalsada. Biglang bumaho sa loob ng kotse. Amoy na ewan. Parang amoy ng basang aso na hinaluan ng amoy ng kanal at tuyong bulaklak. Sobrang tapang ng amoy. Tipong nakakasuka na. Napatingin ulit ako sa salamin. Yung pasahero ko, dahan-dahang gumagalaw. Ang bagal-bagal ng kilos niya. Inangat niya yung kamay niya. Tapos dahan-dahan siyang kumapit sa ulunan ng upuan ko. Sumisimple ako ng lingon. At kita ko sa gilid ng mata ko yung mga daliri niya. Sobrang putla. Parang wala ng dugo. At ang hahaba ng kuko na parang matagal nang hindi nagugupit. Dito na ako kinabahan ng gusto. Sinubukan kong magsalita. Itatanong ko sana kung okay lang ba siya. O kung gusto niyang ibaba ko yung bintana dahil sa amoy. Pero alam niyo yung pakiramdam na parang may nakabara sa lalamunan niyo. Walang lumalabas na boses. Parang nanunuyo ang lalamunan ko sa takot. Habang palapit na kami sa subdivision, lalong naging weirdo. Narinig ko siyang huminga. Pero ang hinga niya hindi normal. Parang tunog ng nahihirapan. Ganon ang tunog. At sa bawat tunog na yon, lalong bumabaho sa loob ng kotse. Nung malapit na kami sa mismong papasok ng subdivision, biglang namatay yung dashboard ko. Yung Waze, yung radyo, pati yung mga ilaw sa loob. Sabay-sabay na nawala. Pero ang nakapagtataka, umaandar pa rin ang makina. Sa dilim na yon, narinig ko siyang gumalaw sa likod. Parang inilalapit niya yung mukha niya sa likod ng ulo ko. Naramdaman ko yung lamig ng balat niya sa batok ko kahit hindi niya ako tuluyang hinahawakan. Pagdating namin sa dulo ng kalsada, doon sa tapat ng isang bahay, biglang bumukas yung pinto sa likod. Hindi ko siya nakitang bumaba ng maayos. Narinig ko lang yung pagbukas at pagsara ng pinto. At doon na biglang bumalik yung kuryente sa dashboard ko. Tiningnan ko agad yung upuan sa likod. Wala na siya. Pero yung upuan, basang-basa. Parang may nagtapo ng isang balde ng tubig na maputik. At may putik-putik din yung bintana ng sasakyan. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Kahit hindi pa tapos yung transaction sa app, pinaharurot ko na yung sasakyan ko. Hindi ako lumingon sa likod hanggang sa makalabas ako ng subdivision.
Pagdating ko sa isang maliwanag na gasolinahan, doon lang ako nakahinga ng malalim. Chinek ko yung phone ko. Doon ako lalong kinilabutan. Yung booking, ang nakalagay na pangalan ng pasahero, unknown. Pagkakatanda ko, Gio ang pangalang nakalagay dun. At nung tinignan ko yung history, wala dun yung biyahe na yun. Parang hindi nangyari sa system. Pero nasa record naman na pumasok yung ibinayad nung naging pasahero. Halos masiraan ako ng ulo kaiisip kung ano yung nangyari sa akin. Bakit ganun yung naisakay ko? Kapag nandun ako sa area ng Pasig, dumadaan ako minsan dun sa building kung saan ko siya naisakay. The usual na busy na office building. Tapos isang beses naman, sinubukan kong tuntunin yung pinagbabaan ko sa kanyang subdivision. Hindi ko na din mahanap. Simula nung nangyari yon, hindi na ako tumatanggap ng biyahe kapag lampas na ng 12:00. At bago ako pumasok sa kotse, nagwiwisik muna ako ng holy water sa mga upuan. Wala namang masama. Dagdag proteksyon na din. Ang mahirap talaga sa trabaho namin, lalo na kapag sa gabi bumabiyahe. Hindi mo alam kung sino-sino ang may encounter mo. Minsan tao, minsan hindi natin alam. Basta sa mga kapwa ko driver, ingat kayo sa pagbiyahe. Alam niyo naman kapag madaling araw na sa mga highway papuntang probinsya, di ba? Yung dilim doon, parang lalamunin pati headlights ng sasakyan mo. Kami ni na Jojo, Mike, at Ken. Galing kaming Manila. Excited kami sa biyahe na yon dahil first time din namin mapapadpad sa isang malayong lugar. Team kami ng photographer at videographer. May corporate event sa Tugigaraw. At kami ang kinuha ng friend namin na taga doon para mag-cover ng event nila. Sulit ang bayad. Kaya kahit malayo, go kami. Bukod sa trabaho, diretso bakasyon na rin yun para sa amin. Ako nga pala si Paulo. Nakalimutan ko magpakilala kanina. Sa akin yung sasakyan na gamit namin at ako rin ang nagmaneho nun. Umalis kami ng Manila, mga 8:00 ng gabi. Normal naman ang biyahe. Masaya at sanay naman na rin sa kalsada. Ilang beses kami nag-stop over sa NLEX para kumain at mag-CR. Nasa area na kami ng Nueva Ecija nang maramdam ko ang lamig sa loob ng SUV. Hindi yung lamig na masarap, kundi yung lamig na nanunuot sa buto, kaya binabaan ko na. Yung tatlo kong kasama, na kanina lang ang iingay, biglang natahimik at nakatulog na ng mahimbing. As in bagsak ang mga ulo nila. Parang mga pinatumba. Sinabi ko na kasing umidip muna sila sa bahay bago umalis para may kasama akong gising habang nagdadrive. Ending, ako na lang ang gising. Pero okay lang naman ako dahil gising na gising pa naman ang diwa ko at hindi pa ako nakakaramdam ng antok.
Pagkadaan namin sa San Jose Cathedral sa Nueva Ecija, binuksan ko ang bintana dahil magve-vape ako. Habang nagmamaneho ko ng mga 60, sumulyap ako sa kaliwang side mirror para i-check kung may mag-overtake ba. Pero imbis ng kalsadang makita ko, may mabilis na puting transparent akong nakita na tumawid. Sabi ko, baka plastic lang na nilipad. Sobrang dilim din kasi ng area na yon. Nung nasa bandang Nueva Vizcaya na kami, ginising ko na rin yung katabi ko, si Jojo. Sabi ko, pag may nakita kaming stopover, magkape muna kami at siya naman na mag-drive. Kaming dalawa lang kasi ang may lisensya at marunong magmaneho. Hanggang sa nakarating na kami sa Balete Pass, sa Nueva Vizcaya. Tumigil muna kami sa kainan doon, yung Zigzag Restaurant at Coffee Shop. Nagsibabaan na ang lahat at sobrang lamig dun sa area. Sobrang tahimik din. Halos walang dumadaang sasakyan. Tapat kasi mismo ng highway yung coffee shop. Tamang kwentuhan muna kami at check ng sasakyan. Mga 20 minutes lang naman ang tinagal namin doon. At balik biyahe na ulit kami. Zigzag road pala ang area na yun kaya dapat maingat. Komportable din naman ako sa pagmamaneho ni Jojo. Kaya ako naman ang iidlip. Pinatigil ko muna ang sounds at pinabuksan ko rin ang bintana dahil malamig naman. At di na kailangan mag-aircon. Okay din yun dahil presko at amoy sariwang hangin. Parteng bundok na rin kasi yun. Papikit pa lang ako nang may mapansin ako. Pagsilip ko sa side mirror, may isa pang ulo na nasa pagitan ng dalawa kong kaibigan sa backseat. Napalingon ako bigla sa kanila. Tinanong nila ako kung bakit. Sabi ko, parang may nakita akong ulo. Para silang tatlo sa likod. Sabi nila, style ko raw bulok. At nananakot pa ako porke nasa madilim na area kami. Sabi ko, hindi ako nagbibiro. Pinaayos ko yung mga bag sa likuran para i-check kung namalikmata lang ba ako. At baka biglang ang nakita kong anino na napagkamalan kong ulo. Tumingin ulit ako sa side mirror. Pero andun pa rin. Sabi ko kay Mike, galaw-galawin niya ang kamay niya at hawiin ang likuran. Habang ako naman, nakatingin sa side mirror at pinagmamasdan ang ginagawa ni Mike. May hugis ulo talaga na nandun. At nakikita ko rin ang braso ni Mike na nadadaanan lang ng kamay niya ang hugis ulong anino. Sabi ko kay Ken, i-check niya rin yung side mirror. Siya kasi ang nasa likuran ko. Tinanong ko siya kung nakikita niya rin ba yung tinutukoy kong hugis ulong anino sa likod. At doon ko napatunayan na totoo ang nakikita ko dahil nakita rin ni Ken. Pinabuksan ko na ang ilaw sa loob. Habang umaandar kami, yung dalawa na nasa backseat ay inayos sa mga bag at gamit na dala namin sa likod. Pinatag nilang mabuti ang pagkakapatong-patong ng mga dala namin. Hanggang sa nawala na yung hugis ulong anino sa likuran. Habang binabagtas namin ang area na yon, hindi na namin pinatay ang ilaw sa loob ng sasakyan. At binuksan na rin nila mga bintana pati sa second row. Hindi na ako nakaidlip nun.
At itong mga kasama ko rin ay nakaramdam na ng takot. Legit kasi yung nakita namin. Pero hindi pa pala dun matatapos ang experience na yon. Sabay-sabay kaming nakaamoy ng bulaklak. Normal naman yon dahil nakabukas ang mga bintana namin at puro puno at gilid ng bundok ang dinadaanan namin. Alam niyo naman siguro yon, di ba? Yung amoy ng malakas na bulaklak na hindi mo alam kung anong klase, pero alam mong bulaklak. Tinakot na naman namin mga sarili namin. Dahil nga sa anino na hugis ulo, tapos sumunod may amoy ng bulaklak. Para kami mga batang gumagawa ng dahilan para matakot. At the same time, exciting din naman. Dagdag memory sa biyahe. Halos mag-iisang oras na ang lumipas. Gising pa rin ang mga kasama namin sa likod at tahimik na ulit sa loob ng sasakyan. Nakasara na rin ang mga bintana namin nang biglang bumukas ang radyo. Gulat kaming lahat. Nakapatay yon kanina pa. At walang matinong music dahil walang signal sa area, kaya static na tunog lang ang maririnig. Ako ang nagpatay ulit ng radyo at tumingin ako sa kanila. Sabi ko, baka may nangungursunada sa amin. Yun bang pinaglalaroan kami ng kung ano mang hindi namin nakikita? Hindi nga ako nagkamali. At hindi lang nagkataon ang lahat ng na-experience namin sa biyahe. Dahil si Jojo, na tahimik na nagdadrive, ay pasimpleng kinalapit ako. Pagtingin ko sa kanya, ginuso niya yung rearview mirror. Nang hindi ko siya magets, tinanong ko na siya kung ano yun at bakit. Doon na niya sinabing mukhang may isa pang tao sa likod. Naglingunan kaming lahat. At naroon na naman ang figura na hugis ulo sa likuran. Nakita na nila itong lahat. Napamura sa gulat sina Mike at Ken. Sabay bukas ng ilaw ng sasakyan. Nawala na naman to ulit. Pero kitang-kita at malinaw sa paningin namin, hindi kami namamalikmata. At hindi ito simpleng anino lang. Totoong may entity sa likod na bahagi ng sasakyan. Binilisan ni Jojo ang pagmamaneho. Pero sabi ko, mag-ingat pa rin. Gusto na kasi niya makahanap ng stopover para tumigil muna. Nangingilabot na raw siya at nade-distract na dahil bukod sa kalsadang tinitignan niya, napapatingin din siya maya't maya sa rearview mirror. Pinakakalma ko silang lahat at sinabi kong huwag magpanik dahil hindi magandang nagre-react kami sa ganun habang nasa area na walang katao-tao, lalo na't zigzag ang daanan. Bumubulong ako kay Jojo na huwag na pansinin kung may makita ulit dahil baka ang intensyon talaga ay guluhin kami sa biyahe para may mangyaring masama sa amin. Papaliwanag na nang makarating kami sa isang bayan na may hilera ng mga kalendarya. Doon na kami tumigil. At kahit papano, nawala na yung takot dahil may araw na. Kumain muna kami, pinag-usapan ang nangyari, at inayos ng mabuti ang mga gamit sa likuran. Nagdasal din kami bago sumakay, at mahinahon kaming nakipag-usap sa kung ano man yung nilalang o multo na nakita namin, na huwag na kaming samahan o gambalain. Naging maayos naman ang mga sumunod na nangyari, at nakarating kami sa Tugigaraw ng ligtas. Halos 3 araw din ang tinagal namin sa Tugigaraw.
Sa pagbagtas namin ulit sa zigzag road na yun pa uwi, hindi na naming binuksan ang mga bintana. Kinonek ko na sa Bluetooth yung cellphone ko para may masayang tugtugan. Tapos kwentuhan at deadman na sa paligid. Basta focus lang sa biyahe. Driver ako ng bus dati. Ilang taon ko rin ginawa yon. Biyaheng Maynila, panorte. Pabalik-balik. Sanay na ako sa puyat. Sa mahabang oras sa kalsada. At sa iba't ibang klase ng pasahero. Sa totoo lang, mas madalas pa akong nasa daan kaysa sa bahay. Karaniwan sa mga biyahe namin, lalo na kapag madaling araw, pinapatay talaga ang ilaw sa loob ng bus para makatulog ng maayos sa mga pasahero. Standard na yon. Tanging ilaw na lang yung galing sa labas at sa dashboard. Kaya sa loob, madilim. Sapat para makita ang galaw, pero hindi malinaw ang mga mukha. Yung konduktor ko nun, matagal ko nang kasama. May sistema na kami. Hindi siya agad naniningil lalo na kung may natutulog. Hahayaan muna niya. Sa kanya iisa-isahin kapag steady na ang biyahe. Yung gabing yun, normal lang ang simula. Bandang 11:00 nang umalis kami. Hindi puno ang bus. Mga kalahati lang ang sakay. Tahimik ang karamihan. Pagkalabas namin ng lungsod, pinatay na ang ilaw sa loob. Unti-unting natahimik ang bus. Yung iba nakatulog na. Yung iba nakatingin lang sa labas. Bandang lagpas hating gabi, nasa isang mahabang bahagi na kami ng highway. Madilim, bihira ang ilaw. Puro punong sa gilid. Doon ko siya nakita. Sa liwanag ng headlights, may isang babae na nakatayo malapit sa isang waiting shed. Hindi siya pumapara. Nakatayo lang siya. Nakaharap sa direksyon namin. Hindi ko alam kung bakit pero kusa akong nagbawas ng bilis at huminto. Binuksan ng konduktor ang pinto. Umakyat yung babae. Tahimik. Walang dala. Walang sinabi. Diretso lang siyang naglakad papunta sa likod. Sinundan ko siya ng tingin gamit ang rearview mirror. Sa unang tingin, normal lang naman siya. Parang ordinaryong pasahero. Payat, mahaba ang buhok. Bahagyang nakayuko habang naglalakad. Pero habang papunta siya sa gitna ng bus, may napansin ako. Sa salamin, parang hindi tugma ang galaw niya. Yung hakbang niya, parang may delay. Parang nauuna ang katawan sa kasusunod ang paa. Saglit kong inisip na baka dahil lang sa ilaw o sa pagod ko. Nagpatuloy siya hanggang sa likod at nawala sa dulo ng salamin. Umandar ulit kami. Ilang minuto ang lumipas. Nagsimula ng maningil yung konduktor. Habang isa-isa niyang nilalapitan ng mga pasahero, paminsan-minsan, sumisilip ako sa rearview mirror. Doon ko ulit siya nakita. Sa likod, nakatayo. Maraming bakanting upuan, pero hindi siya umupo.
Doon pa lang, parang may mali na. Mas tinutukan ko ang salamin. Yung ulo niya, bahagyang nakatagilid. Hindi normal ang anggulo. Parang sobra ang pagkakabaling sa isang side. Sumilip ako ulit makalipas ang ilang segundo. Iba na naman. Mas nakayuko na siya. Halos matakpan na ng buhok ang muka. Pero yung katawan niya, hindi gumagalaw. Nakatayo lang. Doon ako medyo kinabahan. Habang papalapit ang konduktor sa likod, napansin kong bumagal siya. Sa salamin nakita ko. Huminto yung konduktor bago makarating sa pinakadulo. Parang may ayaw siyang lapitan. Ilang segundo siyang ganun. Tapos, bigla siyang umatras at bumalik sa unahan. Hindi niya tinuloy. Pagdating niya sa tabi ko, mahina niyang sinabi na may kakaiba raw sa likod. Hindi na niya ipinaliwanag. Hindi na rin siya bumalik doon. Doon na nagsimula ang tensyon sa loob ng bus. Sa rearview mirror, isa-isa kong nakikitang gumagalaw ang mga pasahero. Yung iba, lumilipat papunta sa harap. Yung iba nagigising. Sisilip sa likod. Tapos iiwas agad ng tingin. May isang ale na dumikit sa katabi niya. May isang lalaki naman na tumayo at lumapit sa unahan. Walang nagsasalita. Pero halata mong may napapansin sila. Ako, sa salamin lang nakatingin. Doon ko naman napansin, sa bawat sulyap ko, parang nag-iiba yung itsura ng babae. Minsan, nakatagilid ang ulo niya sa sobrang anggulo na parang hindi na kaya ng leeg ng tao. Pagtingin ko ulit, tuwid na, pero sobrang tuwid. Parang hindi na gumagalaw kahit umaalog ang bus. Pagtingin ko ulit, parang mas matangkad siya. Parang umangat ng kaunti mula sa sahig. At minsan, parang nakaharap na siya sa akin. Diretso sa salamin. Hindi ko makita ng malinaw ang muka. Pero alam kong nakatingin siya. Doon na ako halos manginig. Hindi na ako lumingon. Sa salamin na lang ako tumitingin at kahit doon nga gusto ko nang iwasan. Hanggang sa may isang pasahero na mahina ang boses na nagsabi, may nakatayo sa likod. Narinig ko yun. At alam kong hindi lang ako ang nakakakita. Sa salamin, halos wala ng pasahero sa gitna. Lahat nasa unahan na. Yung likod, parang may hangganan na ayaw nilang lapitan. At sa bawat tingin ko, parang mas lumalapit siya. Hindi ko makita kung paano siya gumagalaw. Pero alam kong hindi na siya nasa dati niyang pwesto. Hanggang sa isang sulyap, parang nasa gitna na siya ng aisle. Nakatayo, nakaharap sa akin. Doon na ako tuluyang nangilabot. Pinabilis ko ang takbo ng bus. Gusto ko nang makarating sa susunod na bayan. Ilang minuto pa, nakita ko ang ilaw ng terminal. Huminto ako agad.
Pagbukas ng pinto, nag-unahan bumaba ang mga pasahero. May isang babae na halos mangyak-ngyak. Sinabi niyang hindi raw tao yung huling sumakay. May isang lalaki naman na paulit-ulit na tinuturo ang likod. May multo raw doon. May iba pang nagsabi na kanina pa raw nag-iiba ang itsura ng babae sa likod. Hindi sila pare-pareho ng detalye. Pero iisa ang punto. May kakaiba. Yung konduktor ko, bumaba rin na tumabi sa akin. Tahimik lang siya. Pero sa itsura niya, alam kong may nakita rin siya. Hindi na niya kailangang sabihin. Pareho kaming nakatingin sa loob ng bus mula sa labas. Madilim. Tahimik. Pero iba na ang pakiramdam. Ilang sandali kaming ganun. Hanggang sa napansin namin, wala na. Yung likod ng bus, kung saan namin siya huling nakita. Wala nang kahit anong bakas. Wala na yung babae. Para makasiguro, umakyat kami ng konduktor ko. Binuksan namin ulit ang ilaw. Wala na nga siya. Hindi malinaw kung sino o ano ang naisakay ko. Nakita ko siya sa labas. Normal na babae. Nakita ko siya sa salamin. Unti-unting nag-iiba. Naramdaman ko siya. Palapit ng palapit. At hindi lang ako. Nakita rin siya ng konduktor. Napansin din siya ng mga pasahero. Pero sa huli, wala kami mapagkasundo ang anyo kung ano ba talaga siya. Dahil bago pa namin maintindihan, nawala na lang siya sa loob ng bus. Walang ingay, walang bakas, walang paliwanag. Ang naiwan na lang, yung pakiramdam na may huling pasahero na hindi na dapat namin naisakay. Tawagin niyo na lang akong Michelle. Dito lang sa Metro Manila nangyari itong ikukwento ko. Hindi ako confident sa pagkakatype ko ng kwento. Kaya kayo na ang bahalang mag-ayos para mas madaling maunawaan ng mga makikinig. May best friend ako. Itago na lang natin sa pangalang Jennifer. Call center agent siya sa QC. Night shift siya. Sanay sa puyatan at sa pagdadrive kahit madaling araw. May sarili siyang kotse. Sa aming dalawa, mas well-off siya. Mas komportable ang buhay at nakatira sa isang condo unit sa QC rin. Ako naman, accounting staff sa Manila. Simpleng buhay lang. Nagre-rent ng studio type apartment at sanay sa commuting. Wala pa kasi ako sasakyan. Ito na nga ang kwento. Isang gabi, pag uwi ko, nakabukas lang ang phone ko at nasa YouTube habang nakikinig ng live news. Ganun ang nakagawian ko tuwing uuwi. Gusto ko updated ako sa mga balita at current events. Basta nakabukas lang ang phone ko, nakikinig ako habang nagpe-prepare ng merienda o dinner. May balita. Hit and run. May nabanggang e-bike. Yung lalaki nagmamaneho, buhay, pero malala ang tama. Yung sa kanyang asawa, siya ang namatay. Ayon sa balita, tumilapon daw yung babae. Tumama ang ulo sa semento. Dead on arrival sa ospital.
Walang malinaw na CCTV. May witness, pero hindi na plakahan ng sasakyan na kulay itim na sedan. Kaya wala pang suspect. Hindi ko naman masyadong pinansin yung news dahil isa lang yon sa mga typical na balitang napapanood at napapakinggan mo na makakalimutan mo rin eventually. Pagkalipas ng ilang araw, nag-message ang best friend ko, si Jennifer. Kailangan daw niya ako makita agad. Medyo kabado ako noon kasi hindi siya ganun ka-urgent dati. Nang tanungin ko kung bakit, sinabi niyang sa personal na lang daw kami mag-usap. Nagkita kami sa isang mall. Akala ko kakain muna kami o sa restaurant mag-uusap. Pero inaya niya ako sa parking area at doon daw sa loob ng kotse niya. Pagpasok ko pa lang, alam ko nang may mali. Doon ko siya unang nakita ng ganon. Mukha siyang tuyot, stressed, maputla. Hindi rin siya makatingin ng diretso sa akin. At parang ilang araw nang hindi natutulog. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Sinabi niya agad, siya yung nakabangga sa e-bike na nabalita kamakailan sa TV. Natahimik ako. Hindi ko alam ang sasabihin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko agad naproseso. Parang may humampas sa tenga ko. Ilang segundo akong nakatingin lang sa kanya, hindi makapagsalita. Ikinuwento niya ang lahat. Umuulan daw nung gabing yun. Galing siya sa shift. Madulas ang daan. May e-bike na biglang pumasok sa lane niya. Hindi niya agad napansin. Hindi siya nakapreno agad. Huminto naman daw siya at bumaba. Yung lalaki, gumagalaw pa daw at nanginginig. Yung babae, nakahiga sa kalsada. Tabingi na raw ang ulo, parang napihit. May dugo sa gilid ng muka na humahalo sa ulan. Hindi na gumagalaw. Alam niyang wala na. Natakot daw siya. Sumakay ulit siya sa kotse at humarurot paalis. Napatingin ako sa bumper ng sasakyan niya. Itim na sedan ng sasakyan ng best friend ko at yun ang nasa description ng witness sa news report. Ito mismong sinasakyan ko ang nakapatay sa misis ng e-bike driver. Naroon pa rin ang lubog at marka sa unahang gilid ng kotse niya. Habang kinukwento niya yon, nanginginig ang kamay niya sa manibela kahit nakapark lang kami. Hindi siya umiiyak, pero ramdam mong gusto niyang bumigay. Hindi ko alam ang gagawin ko nun. Hindi ko alam kung anong ipapayo ko. Hindi ito simpleng problema lang. May namatay. Alam niyo ba ang pinakamali kong ginawa? Sinabi kong manahimik muna siya. Pinili kong protektahan siya. Pinili kong isipin na baka malalampasan din niya. Na baka hindi na siya matuntun. Best friend ko siya. Kilala ko siya. Hindi siya masamang tao. Yun ang pinanghawakan ko. At pinili ko na lang din manahimik. Marami na siyang naitulong sa akin dati. Hindi ko siya kayang isuko agad. Basta sinabi ko sa kanya, huwag muna siyang magsalita. At doon natapos ang usapan namin na yon. Pero doon din nagsimula ang mga pangyayaring hindi na normal.
Pagkalipas ng ilang araw, sinabi niya sa akin na hindi na siya makatulog. Nag-awol na rin siya sa trabaho at halos hindi na lumalabas sa condo unit niya. Madalas na rin siyang managinip tungkol sa aksidente. Paulit-ulit daw. Nasa kotse siya, gabi, umuulan. Tapos may maririnig siyang parang may bumagsak sa bubong ng kotse. Pagtingin niya sa passenger seat, may nakaupo na. Yung babaeng namatay. Basang-basa. Nakatakip ang buhok sa muka. Hindi gumagalaw at hindi rin nagsasalita. Nandun lang. Pero habang tumatagal sa panaginip, dahan-dahang tumataas ang ulo. Hanggang sakita na ang muka. Basag. May dugo. Yung mga mata, nakabukas pero hindi normal ang tingin. Diretso sa kanya. Tapos bigla raw lalapit. Hindi tumatayo. Parang dumudulas lang papunta sa kanya sa upuan. Doon siya nagigising. Araw-araw na yon. Minsan, kahit nasa bahay lang siya, nararamdaman niya na parang may nakaupo sa tabi niya. Hindi niya tinitingnan, ayaw niya. Pero ramdam niya. Hindi na rin siya mapakali. Ako naman, ako ang nakakaalam ng lahat ng nararanasan niya. Hindi niya ito kinuwento sa pamilya niya. Araw-araw kong naririnig ang mga kwento ng best friend ko. Hanggang sa ako na ang naaapektuhan. Marahil dahil pumapasok na rin sa isip ko ang paulit-ulit na kwento ng aksidente. Minsan, binabalikan ko rin sa YouTube ang mga balita tungkol doon. Napapailing na lang ako kapag nakikita ko ang malabong kuha sa CCTV ng sasakyan ng best friend ko. Hindi ko ma-imagine na siya ang nasa loob ng sasakyan na yon. Kahit nakablur ang pagtilapon ng babae, parang malinaw na sa imahinasyon ko ang lahat. Kabisadong-kabisado na ng isip ko ang bawat eksena. Hanggang sa unti-unti, pumapasok na rin to sa panaginip ko. Isang gabi, pag uwi ko galing work, hindi na ako nagbukas ng balita gaya ng nakagawian ko. Nag-prepare na lang ako ng pagkain at gusto ko muna ng katahimikan sa bahay. Konting pahinga. Tapos, diretso ako sa kama at nanood ng mga good vibes video sa TikTok. Wala akong intensyong matulog agad, pero nanaig ang pagod at bigat ng mga mata ko. Hindi ko na namalayang nakatulog ako. Nasa kalsada daw ako. Umuulan, may e-bike sa gilid. Tapos may babaeng nakahiga. Tabi niya ang ulo, may dugo sa buhok, basa ng ulan. Akala ko patay na. Tapos, bigla siyang gumalaw. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya. Diretso sa akin. Hindi siya tumayo. Gumapang siya. Diretso papalapit. Yung tunog ng basang katawan niya sa semento, rinig na rinig ko. Doon ako nagising. Mula nun, hindi na ako mapakali. Parang hindi na lang si Jennifer ang kinokonsensya. Pati ako nadadamay na. Nauunawaan ko kung bakit. Dahil hindi ko sinusuplong sa mga otoridad ang best friend ko. Malamang pati sa akin, galit na rin ang kaluluwa ng namatay. Ilang araw pa, para na rin akong nabunutan ng tinik. Nakita ko ang message ni Jennifer. Susuko na raw siya. At naikwento na rin niya sa pamilya niya ang nangyari. Hindi na raw niya kaya.
Hindi na siya makatulog. Hindi na siya mapakali kahit saan siya magpunta. Dahil sinusundan daw siya ng kaluluwa ng namatay na babae. Umabot na sa puntong parang bibigay na ang utak niya at naiisip na niyang tapusin ang sarili niyang buhay. At sumuko na nga siya sa mga pulis. Napanood ko rin to sa news. Magkahalo ang emosyon ko. May panghihinayang, tuwa, at naroon pa rin ang pagsisisi sa part ko. Nasana ako, bilang best friend niya, nung una pa lang, ipinagawa ko na sa kanya kung ano ang tama. Ang sumuko agad at umamin na sa kasalanan niya. Simula nang makulong si Jennifer, isang beses na lang ako na naginip tungkol sa aksidente. Hindi na naulit. At paminsan-minsan, dinadalaw ko ang best friend ko. Pagkatapos kong dalawin si Jennifer sa kulungan, hindi agad nawala sa isip ko ang lahat. Iba na ang itsura niya, payat, tahimik, pero mas kalmado na. Hindi na katulad dati na halos mabaliw sa takot at puyat. Ngayon, ramdam mong pagod, pero tanggap na niya. Doon ko rin nalaman ang mga sumunod na nangyari sa kaso niya. Nahaharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in homicide at serious physical injuries. Kasama pa ang paglabag sa batas dahil sa pagtakas niya matapos ang aksidente. Hindi naging madali ang proseso. May mga pagdinig at may mga pagkakataong kailangan niyang balikan at ikwento ang gabing pilit niyang kinakalimutan. Ilang buwan din ang lumipas. Sa huli, napatunayan na wala siyang intensyong pumatay. Isang aksidente. Pero isang aksidenteng may kapalit na buhay. At may pananagutan na hindi niya rin tinakasan sa bandang huli. Dahil kusang loob siyang sumuko, umamin, at nakipag-areglo sa pamilya ng biktima, nabigyan siya ng pagkakataong makapagpiyansa habang dinidinig ang kaso. At nang lumabas ang desisyon ng korte, hinatulan siya ng pagkakakulong, pero hindi habang buhay. Ilang taon niyang kailangan pagbayaran ng nangyari. At kung papalarin, maaari siyang makalaya ng mas maaga sa pamamagitan ng probation o good conduct. Bago ako umalis nung araw na yon, sinabi niya sa akin, mas mabigat pala yung tumatakbo ka kaysa sa hinaharap mo. Wala akong naisagot. Habang palabas ako ng kulungan, doon ko mas naintindihan ng lahat. Hindi pala yung multo ang dapat katakutan, kundi yung bigat ng kasalanan na kahit saan ka magpunta, susunod at susunod sa'yo hanggang sa harapin mo to. At yung best friend ko, si Jennifer, sa wakas, hinarap na niya. Tawagin niyo na lang akong Ray. Halos 10 taon na akong taxi driver dito sa Maynila. Sa tagal kong bumabiyahe, umaga, gabi, madaling araw, marami na akong narinig na kwento tungkol sa multo. Lalo na sa mga kapwa ko taxi driver. Yung tipong may sumasakay daw na babae tapos bigla na lang nawawala. O kaya yung pinakasikat na kwento ng Balete Drive na sinasabi nilang may white lady na nagpapara. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa ganun. Hindi dahil matapang ako, kundi dahil sa dami ng taon ko sa kalsada. Wala pa akong nararanasan na hindi kayang ipaliwanag. Lahat ng kakaibang nangyayari, may logic, may dahilan. Yun ang pinangahawakan ko. Kaya tuwing may nagkukwento sa terminal tungkol sa multo, nakikinig lang ako pero
hindi ako sumasabay. Para sa akin kasi, mas nakakatakot pa rin ang mga totoong tao kaysa sa hindi mo nakikita. Hanggang sa may isang gabi na hindi ko inaasahan na magpapabago ng pananaw ko. Madaling araw yun, bandang 2:00 o 3:00. Galing akong Espanya. Paikot-ikot lang, naghahanap ng pasahero. Tahimik ang daan, bihira ang sasakyan, at karamihan ng establishmento sarado na. Napadpad ako sa mas hindi mataong lugar. Yung tipong may mga poste ng ilaw pero may pagitan. Kaya may mga parte ng kalsada na halos madilim. Habang umaandar ako, may napansin akong babae sa dulo ng kalsada. Hindi siya yung biglang sumulpot. Kita ko na siya kahit malayo pa ako. Nakatayo lang siya sa gilid, parang naghihintay. Maayos naman ang itsura. Nakaputing blouse, nakamaong. May maliit na bag. Hindi siya mukhang kakaiba o anuman. Huminto ako sa tapat niya. Sumakay siya sa likod sa kanan. Walang kaarte-arte. Hindi rin siya nagtanong ng pamasahe o kung magkano. Basta sinabi lang niya kung saan siya bababa. Isang address na papasok pa sa medyo liblib na lugar. Pinatakbo ko ang metro at umandar na kami. Tahimik siya. Tahimik din ako. Sanay na ako sa ganong setup. Pero habang tumatagal ang biyahe, may napapansin na ako. Hindi siya gumagalaw. Hindi yung simpleng tahimik lang. Yung tipong wala talagang galaw. Kahit konting lingon, wala. Kahit ayos ng upo, wala. Nakaupo lang siya. Diretso ang tingin sa harap. Hindi rin siya nagse-cellphone. Nakikita ko siya dun sa salamin, sa rearview mirror. Una, binaliwala ako. Dahil maraming pasahero naman na ganun. Pero habang tumatagal, parang may mali na. Tuwing madadaanan namin yung may ilaw, nasisilip ko siya. Parehong posisyon, parehong ekspresyon, walang pagbabago. Doon na ako medyo nagtataka. Hindi pa rin ako kinakabahan nun. Mas nangingibabaw yung curiosity. Sinubukan kong silipin siya ng mas matagal sa salamin. Doon ko napansin yung mata niya. Bukas. Pero parang wala siyang tinitingnan. Hindi siya nakafocus sa kahit ano. Parang lutang, pero hindi rin. Isipin mo na parang may sakay kang manikin. Ganon-ganon. Sa buong biyahe, walang galaw. Maliban kapag may konting lubak, gagalaw siya ng bahagya. Pero yung posisyon niya at pagkakaupo, hindi nagbabago. Hindi naghahawi ng buhok, hindi dumidikwatro, hindi iginagalaw ang mga kamay, walang kinakalikot sa bag, ganun katindi. Hindi ko pa rin siya kinakausap. Ayokong magmukhang weirdo. Tinuloy ko lang ang biyahe. Habang papalapit kami sa destinasyon, mas lalo kaming napunta sa tahimik na lugar. Kaunti na lang ang ilaw at may mga parte na halos wala na talagang katao-tao. Doon ko lang siya narinig ulit na nagsalita. Sinabi niya na malapit na raw. Sinundan ko ang direksyon niya.
Pakaliwa, diretso, tapos papasok sa mas makitid na daan. Hanggang sa sinabi niya, doon na lang sa dulo. Yung dulo ng kalsada, sakto lang, hindi naman ganong kadilim. May ilang poste, pero mahina ang ilaw. Walang bukas na bahay. Tahimik. Huminto ako ilang metro bago yung pinakadulo. Tiningnan ko siya sa salamin. Nandun pa rin siya. Sinabi ko na nandito na kami. Walang sagot. Inulit ko. Wala pa rin. Doon na ako napalingon sa likod. Wala na siya. Walang bukas na pinto. Walang ingay. Walang kahit anong palatandaan na bumaba siya. Hindi agad pumasok sa isip ko na multo yun. Ang una kong naisip, baka bumaba siya nang hindi ko napansin. Pero imposible. Maririnig ko dapat yung pinto. Mararamdaman ko dapat yung galaw ng sasakyan. Chinek ko agad lahat ng pinto. Sarado. Walang naiwan na gamit. Doon ako kinabahan. Hindi dahil sa multo, kundi dahil hindi ko maipaliwanag. Bumaba ako ng taxi. Tumingin ako sa paligid. Walang tao. Tahimik. Walang bakas ng kahit sino. Bumalik ako sa loob at sinubukang i-recall ang lahat. Sigurado ako may sumakay. Sigurado din ako nakita ko siya. Hindi ko na pinilit pang hanapan ng sagot doon mismo. Umalis na lang ako. Habang umaandar ako palayo, napatingin ulit ako sa salamin. Wala na. Pero yung upuan sa likod, sa kanan kung saan siya nakaupo, parang may bahagyang lubog. Kaya sigurado akong may umupo dun. Hindi na ako lumingon ulit. At hindi ko na rin naisip ang bayad. Bakit pa? Kakaiba na yung nangyaring yun. Sino ang sisingilin ko? Pagkatapos nun, dumiretso na ako sa maliwanag na lugar at umuwi na. Kinabukasan, binalikan ko yung pinagbabaan ko sa pasahero kong biglang nawala. Hindi para patunayan na multo yun, kundi para hanapan ng paliwanag. Sa dulo ng kalsada, may lumang bahay. May nakausap akong ilang kalalakihan na nag-aayos ng motor sa labas ng isa sa mga bahay na nandun. Tinanong ko kung may nakatira ba doon na babae. Dinescribe ko ang itsura. Sinabi nila, meron daw dati. Babae. Pero ang alam nila, ng ibang bansa na. Tinanong nila ako kung bakit. At ikinuwento ko ang naging karanasan ko. Baka daw ibang babae ang tinutukoy ko. At hindi naman daw patay yung babaeng nakatira dati sa bahay. Pinagtawanan pa ako dahil baka nga na-modus daw ako at hindi nabayaran. Pero sigurado akong walang bumabang pasahero sa taxi ko nung gabing yun. Hindi na ako nagsalita. Sinabi ng isang lalaking nakausap ko na may CCTV sa area kung saan ako huminto. Pwede raw akong mag-inquire sa barangay. At yun na nga ang ginawa ko. Pagdating ko sa barangay hall, nireview nila ang CCTV nung madaling araw kung saan ako huminto. Kitang-kita ko sa monitor ang pagdating ng taxi ko. Malinaw ang CCTV nila at may audio. Pagkahinto ko sa tapat ng CCTV, naaninag doon ang babaeng isinakay ko. Kita siya sa kuha. Pero sa isang iglap,
bigla itong nawala. Hindi siya bumaba. Walang bumaba sa taxi ko. Nagkatinginan kaming lahat ng naroon sa barangay hall. Makailang beses ding inulit ang CCTV para makasiguradong hindi kami namamalik mata. Nawala na lang talaga siya. Hindi unti-unti, kundi singbilis ng kurap ng mata. Ang sumunod na eksena sa CCTV ay ang pagbaba ko ng sasakyan, kung saan hinahanap ko ang naging pasahero ko. Nakita ng isang kagawad doon ng babae. Gusto niyang malaman kung siya nga ba ang dating nakatira sa bahay na tinutukoy ko. Pero dahil sa tint ng taxi at hindi nahahagip ng ilaw ng poste ang loob, hindi nila makilala ang mukha niya. Isa lang naman daw ang babaeng nakatira dati doon at itago na lang natin sa pangalang Mercy. Ang alam din nila ay ng ibang bansa na yung babaeng yun. Doon lang ako natahimik. At habang bumabiyahe ako, napapalingon pa rin ako sa inupuan ng babae. Kung siya nga si Mercy, na ng ibang bansa, may nangyari kayang hindi maganda sa kanya at bumabalik ang kaluluwa niya sa dati niyang tinitirhan. Walang nakakaalam ng totoong kwento. Palaisipan pa rin to hanggang ngayon. At wala na akong balak alamin pa ang mas malalim na katotohanan tungkol sa babae. Sa unang pagkakataon, sa halos 10 taon kong pagmamaneho, may nangyari na hindi ko maipaliwanag kahit anong logic ang gamitin ko. Multo na nga siguro to.